Ano yung tinitingtingin mo dyan? Bumaba nga dyan, kuha mo ako ng baso para maayos ang Ayaw mo siyang iwan, pero nandyan siya na parang pinalalayas ka. So napakahirap. Yun yung hindi mo alam kung anong gagawin mo. You feel hopeless. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi ba ako mahal ang tatay ko? Halos gumuho ang mundo ni Ramon. Dahil bukod sa kahirapan, ay lumaki rin siyang walang inang mag-aaruga. Dahil pumanaw na ito 3 taon pa lamang siya. Ano pat nakakaranas rin siya ng pagmamalupit ng kanyang ama. Maging mabuti ba akong anak para hindi niya ipakita na mahal niya ako? So siguro kung sabi ko nga sa'yo, kung hindi malakas ang pananalig ko sa Diyos at siguro nalihis din ako ng landas. Sa kabila nito, nagpakatatag si Ramon at nagpa siyang mag-aral ng mabuti. Sapagkat naniniwala siyang edukasyon ang makapagbibigay sa kanya ng magandang buhay. 206 bones in our body. Very good, Ramon. That intelligence is a gift. Siguro, yun lang din siguro yung pwede kong ibigay sa, maging legacy ko na alam mo yun na kung mahirap ka, lahat sa tingin mo parang bumaksak sa'yo. Na hindi mo na kailangang magkamali. Tatagan mo lang ang pananalig sa Diyos. Siyempre, kailangan mo ring magsipag, magtiyaga. Kaya naman, ang makapasok at makagraduate sa Universidad ng Pilipinas ay hindi imposible. Sa katunayan, siya ay nakatanggap ng mga parangal bilang Second Honorable Mention, Leadership Award at Best Clinician sa kursong Veterinary Medicine. At siya ay nabigyan din ng oportunidad na magturo sa UP. Tunay na may pagpapala sa paglilingkod. Dahil habang nagtuturo, ay nagbukas ang sunod-sunod na oportunidad kay Ramon. I got a scholarship from the Swedish government to do my first master in Sweden. Isa pang pagpapala ang dumating kay Ramon. Noong 2005 naman, ay pinarangalan siya ng prestiyosong Bill and Melinda Gates Cambridge Scholarship. And I'm so honored because as far as I know, I'm the only veterinarian who's admitted to the School of Veterinary Medicine in Cambridge. Malinaw man ang magandang kinabukasan ni Ramon dahil sa tagumpay na naranasan niya, ay tila unti-unti namang lumabo ang kanyang paningin dahil sa kondisyong retinal detachment. I'm working too hard. Siguro yun din yung way ng Diyos na na-realize na siguro kailangan mo rin magpahinga ng konti. Alam mo yun na isipin mo rin yung sarili mo paminsan-minsan. Di kalaunan ay nagpa-opera siya na ikinabuti ng kanyang kalagayan. Isang hamon pa ang muling hinarap ni Ramon. Ang malamang, pumanaw na ang kanyang ama. Bagamat hindi siya nakauwi agad upang masilayan ang ama bago ihatid sa huling hantungan, may kapayapaang nadama si Ramon sa kanyang puso. Matagal na silang nagkapatawaran ng ama at naayos ang kanilang relasyon. Marami pang naging pagkilala at parangal si Ramon sa labas at loob ng bansa. Lalo pa nitong pinaigting ang layunin niyang makatulong sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. Sa katunayan, isa sa malaking proyekto niya sa kasalukuyan ay ang pagtulong sa organisasyong Royal National Institute of Blind People o RNIB. Naglilikom siya ng pera para sa marami pang beneficiaries ng samahan at ang planong scholarship sa mga batang kapuspalad sa kanyang barangay. Pananalig sa Diyos, sipag sa pag-aaral. Iyan ang pundasyong pinanghawakan ni Ramon upang makamit ang kanyang pangarap, ang mahango sa kahirapan. Malayo na nga ang narating ni Ramon at ang tagumpay na tinatamasa ay ibinabahagi rin niya sa mga nangangailangan. Sa kahirapan man, kaunlaran at tagumpay, siya ay tunay na dangal ng lahing Pilipino saan pa man siya magtungo. Nakaboto na ba kayo sa paborito niyong nominadong kwento sa ating Huwarang OFW? Kung hindi pa, may panahon pa kayong bumoto hanggang April 20, 2015 ng umaga. Para bumoto, bumisita sa aming Facebook page, The 700 Club Asia, at i-click ang Huwarang OFW 2015 tab. 3 kategorya ang inyong pagbobotohan: pamilya, individual, at misyonero. Kung na-miss ninyo ang unang batch ng ating mga nominees, mag-log on lang sa cbnasia.org/mediacenter kung saan tampok ang mga nominadong kwento.